Pinalaki ako na lubos na nakalubog sa Biblia, kaya talagang nakatuon sa pag-aaral ng kasulatan at alam mo, pag-aaral ng salita at pag-uusap tungkol dito, paggamit nito at pagbigkas ng mga talata at kwento at sabay-sabay na pagdarasal. Ngunit, alam mo, habang tumatanda ako, ang problemang dumating sa akin ay halos pinipili ko kung ano ang pinaniniwalaan ko at kung ano ang hindi ko pinaniniwalaan dahil walang hierarkya, walang mortal na kasalanan, walang venial na kasalanan. Lahat ito ay kasalanan, pero ligtas ako dahil naniniwala ako na si Jesucristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Habang tumatanda ka at ang ilang tukso, alam mo, ay nagiging laganap, lalo na sa high school kung saan ka naharap sa, alam mo, pagnanasa, pag-inom, mga bagay na ganoon ay na-access at okay lang dahil, Kristiyano pa rin ako. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Lahat tayo ay may mga tukso. Ito ang pinili kong pagbigyan. Alam ng Diyos ang aking puso. Ayos lang lahat at habang pumapasok tayo sa kolehiyo, alam mo, ang kasalanan ay nakakapagbulag. Ito ang pananaw na, alam mo, kailangan mo ng higit pa para mapaligaya ang sarili mo habang mas lumalalim ka rito. At kaya't ang pagnanasa sa aking kasintahan, noong panahong iyon ay naging okay. Ayoko ng kasintahan, gusto ko ng maraming babae. Alam mo, pumunta sa party na ito at sa party na iyon, habang lumilipas ang panahon, nagsisimula kang gawing makatwiran ang iyong kasalanan. Alam ng Diyos ang aking puso. Alam niya kung ano ang pinagdaraanan ko, pero sa huli, ipinapahayag ko pa rin ang ebanghelyo at mahal ko pa rin siya. Kalaunan, habang tumatanda ako, nagkaroon ako ng talagang mabuting kaibigan. Naglaro siya ng football kasama ko. Halos nabaliw na siya. Parang nabaliw na talaga siya. Parang makikita mo siya sa Instagram at lahat ng ito ay parang katoliko, katoliko, katoliko. At parang kami, alam mo, ang mga Katoliko ay gumagawa ng mga bagay na ito. Alam mo, ang mga bagay na ito ay wala sa Biblia. At kaya't sabi ko, kahit ano, siya na yon. Pero alam niya talaga, parang, sige, Tyler, alam ko na sumama ka sa akin sa pag-aaral ng Biblia noong lumalaki tayo. At kaya, alam mo, talagang tinitingnan ko ang ilan sa mga bagay na ito. At halos ang naging reaksyon ay lumayo sa kanya dahil inaakusahan ka ng iyong konsensya kung ikaw ay nasa mortal na kasalanan o hindi. Talagang hinahatulan ka ng iyong konsensya at alam mo ang tama sa mali sa iyong kalooban. Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong mag-text sa kanya pagkatapos kong makapagtapos sa kolehiyo. At sabi ko lang, hey, pare, kumusta ka na? At alam mo, nagsimula kaming magkaroon ng maraming talakayan tungkol sa mga isyong panlipunan. At alam mo, sinimulan niyang banggitin na ang sagot sa lahat ng mga isyong panlipunan na ito ay nasa aral ng Katolisismo. Sabi ko, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginawa ito ng mga Katoliko. Kilala ko ang isang Katoliko na gumawa niyan. At sa huli, gumawa siya ng halos tiyak na pahayag. Isang matapang na pahayag. Sinabi niya na ang simbahang Katoliko ang nag-iisang tunay na simbahan. At kaya, mali o tama yon. Literal na, ito ay alinman sa isang totoong pahayag o isang heretical na pahayag. At alam mo, sinikap kong patunayan na mali sila dahil, syempre, alam mo, tinanggap ko ito bilang isang insulto. Alam mo, dahil walang gustong magkamali. Tama. Sa tingin ko, iyon ang unang hakbang sa anumang bagay, lalo na sa pagbabalik loob. Walang gustong magkamali at aminin ang pagkakamali. Kaya't ang sinumang mausisang tao ay titingnan ang sinasabi ng iba, kahit na tinatanggihan nila ito. Kapag naging patas ka sa simbahang Katoliko, kapag naging makatarungan ka sa kanya, mararamdaman mo ang paghatak patungo sa kanya. At iyon mismo ang talagang nagsimulang mangyari. Habang mas nalulubog ka sa kasaysayan, titigil ka sa pagiging protestante. Kapag binasa mo ang mga unang ama ng simbahan, tinipingnan mo si San Jerome, tinipingnan mo ang pagsasalin ng Biblia sa Latin Vulgate, tinipingnan mo ang mga bagay na ito at nahahatak ka dahil hindi maikakaila. Nandoon ang ebidensya at naalala ko, nakikipag-usap ako sa isang Katolikong manunulat. Ang pangalan niya ay Jesus Romero dahil noong nagbabalik loob ako, marami akong pinagdaraanan na espiritual na labanan. Sinabi niya sa akin, pumunta ka sa adorasyon sa loob ng 33 araw. Kaya't nakaupo ako sa adorasyon at nakikita ko ang mga tao na hinahalikan ang lupa. Sa harap ng ostya na nakalagay sa mesa. At doon ko naisip na ang mga taong ito ay maaaring baliw o talagang ito ang sinabi ni Jesus sa huling hapunan. Parang ito ang aking katawan. Dahil hindi ko pa yon nakita noon. Alam mo, naalala ko, habang talagang lumalapit ako sa Katolisismo, sinasabi ko sa nanay ko, kasi halos nagiging ebanghelista ka na. Gusto mo lang sabihin sa lahat, kasi alam mo, ito ang katotohanan. Kaya sabi ko, nanay, kailangan mong pumunta dito. Parang ito ay napakatotoo. Ito ay napakatunay. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko pa nakita ang ganito. Parang ang mga tao ay literal na lumuluhod sa sahig. Kaya literal na sila ay maaaring mga erehe o alam nila kung ano ang kanilang niluluhuran. Alam mo, atleta ako. Kaya kapag nagsasalita ang coach mo, lumuluhod ka sa harap nila. Tama. Dahil iyon ang otoridad, iyon ang leader. Pagkatapos nang itinaas ang ostya, lalo na nakaharap sa krus, ito ay ibang klaseng katahimikan at ibang klaseng paniniwala na hindi ko pa naramdaman noon.
Ako at ang nanay ko, alam mo, pumupunta kami sa misa ng alas 5 ng hapon kasi sabi ko, Nanay, kailangan mong pumunta rito. Parang wala kang ideya kung ano ang pakiramdam nito. Kaya pumasok kami at sinasabi ko sa kanya, Nanay, kapag sinabi ito ng pari, ganito ka sasagot. At kapag nangyari ito, tatayo tayo at gagawin ito. Habang nagsisimula ang misa, nagsimula ang pari at sinabi niya, at Normandy Patra. Sabi ko, Normandy, nagsasalita ba siya ng Espanyol? Ano ang nangyayari? Kaya tumingin ako sa paligid at may mga puting tao doon. May mga Asyano rin doon. At sinasabi rin nila lahat ng sinasabi ng pari. Sabi ko, alam ko namang hindi lahat sila marunong mag-Espanyol. Walang paraan na lahat ng mga taong ito ay bilingwal. Wala akong ideya kung anong wika ang sinasalita niya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. At may isang batang babae na nakaupo sa tabi ko, mga 12 taong gulang. At siya ay salita sa salita na binibigkas ang lahat sa misa at nagbabasa mula sa pulang libro. Kaya sabi ko, alam mo, pasensya na. Ano ang nangyayari? Ano ang sinasabi niya? Parang, anong wika ang sinasalita niya? Sabi niya, nagsasalita siya ng Latin. At para sa akin, napakaganda nito dahil may bata dito. Alam mo kung gaano mo kailangang magpakumbaba para matutunan ang pananampalataya mula sa isang bata. At malinaw naman, alam natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kailangan nating magpakumbaba at kailangan nating maging katulad ng mga bata. Pero para talagang magtanong sa isang bata na dapat mas marami kang alam, mas maraming karanasan sa buhay, na pakiusap ituro mo sa akin ang tungkol sa Jesus na kinakausap mo. Isa ito sa mga pakiramdam na alam ko na lahat ng naroon ay alam kung sino ang kinakausap nila mula doon. Naunawaan ang tradisyon nito. At kahit saan ka man sa mundo, alamin na ang parehong misa na mayroon sila ngayon ay ang parehong misa. Kahit na ikaw ay nagbabakasyon o nasa ibang bahagi ng mundo. Naalala ko noong nagmamaneho ako papuntang Dallas at nadaanan ko ang Cowboy Church. Literal na yon ang tawag dito. Ito ang Cowboy Church ng Venice. At naisip ko lang, alam mo, ang ebanghelyo doon ay hindi maaaring maging ebanghelyo sa New Zealand. Hindi ito maaaring maging ebanghelyo sa ilang liblib na lugar ng Afrika. Kaya talagang iniisip ko, ano kaya ang hitsura ng ebanghelyo kung ako ay isang Kristiyano noong unang siglo? At paulit-ulit, ito ang pananampalataya ng Katolisismo. Kahit sa Orsay, naalala ko na nakaupo ako sa isang silid at may kasama kaming isang tao na lumaki bilang Hindu. Alam mo, may isa pa kaming Indian na tao. Nandyan ako, alam mo, bilang isang itim na lalaki. May isa pang Asyano at pagkatapos ay isang puti. At lahat kami ay may dramatikong pagkakaiba sa personalidad. Wala sa amin ang talagang magkakasama para uminom o mag-hangout sa weekend. Pero lahat kami ay may isang sentrong layunin kung bakit kami narito. At ito ay ang simbahang ito. At alam mo, makikita mo pa nga na maaari kang pumunta sa isang puro itim na komunidad at mayroong Hispanic na pari o pumunta sa isang puro Asyano na komunidad at mayroong Nigerian na pari. Walang mga hadlang dahil ito ay isang napaka-universal na simbahan. At sa tingin ko, iyon ang unang nakakakit dahil hindi ito nakabatay sa kultura. Hindi ito nakabatay sa nasyonalidad. Kilala lang nito si Jesus.